Hahaha. Papatayin ba nila tayo? Daw ibebenta tayo sa mga Arabo. Ang lakas ng hiyaw ng babae kahapon. Ngayon, manghuli pa tayo ng ilan. Ang halaga ng mga ito ay 3 milyon. Matapos ang trabahong ito, isasama ko kayo sa Europa para sa mga babaeng dayuhan. Mabuhay ang amo. Ngayong gabi, pipili muna ako ng ilan para tikman. Atake. Sino? Lumabas ka. Sino ka? Ang papatay sa inyo. Ikaw lang. Ikaw lang mag-isa. Sapat na. Ha, loko ka ba? Patayin nyo siya. Gantimpala ay 100,000. Ibaba ang baril. Hindi ko kayo papatayin. Sino ka ba talaga? Kapag gusto ng Diyos ng kamatayan kang patayin, sinong may tapang na magpahaba ng iyong buhay? Sobra kang walang muwang. Akala mo ba ito lang ang kaya ko? Halika, patayin mo ako. Tingnan mo ang daan-daang baril na ito. Libo-libong bala. Kaya ka bang butasin ng butas? Templo ng Mandirigma. Ito ang Templo ng Mandirigma. Takbo. Templo ng Mandirigma. Kayo ay mula sa Templo ng Mandirigma. Panginoon ng templo, natapos na ang misyon. 127 katao, lahat ay napatay. Walang nasawi sa ating panig. Maawa ka, bibigyan kita ng pera. Lahat ay sa iyo. Nung nagmamakaawa sa iyo ang mga babaeng yon, nagpatawad ka ba? Linisin ng maayos. Ihatid ang mga babaeng iyon pa uwi. Opo. Panginoon ng templo, uuwi ba tayo sa punong tanggapan? Umuwi sa bansa. Ang mga gawain ng templo ng Mandirigma ay pansamantalang pangungunahan ng pangalawang Panginoon. Umuwi sa bansa. Hindi kayo umuwi sa loob ng 10 taon? Sundin ang utos, Panginoon ng templo, magsama ba ng ilang kapatid? Inay, 10 taon na. Bumalik na ako. Nanay, hindi ba anak ng matalik mong kaibigan para bang buong pamilya ang susundo? Anak siya ng matalik kong kaibigan. Noong mamatay si Xiao Feng, ipinagkatiwala niya sa akin ang pag-aalaga sa kanya. Bilang tiyahin, malaki ang utang ko sa kanya. Kung hindi mo alam, akala ko dadalhin mo ang manugang mo. Huwag kang magsalita. Kung magkatuluyan kayo, gustong-gusto ko iyon. Si Xiao Feng ay mabuting lalaki. Tay. Tingnan mo si mama, ibebenta niya ako. Anak ng matalik mong kaibigan, kailangan nating alagaan. Pero si Yanran natin, hindi basta-basta karapat-dapat ang kahit sino. Isang taong nasa ibang bansa, nagpapakahirap sa loob ng 10 taon, anong magiging kabutihan niya? Paano mo naman nasabing wala siyang magiging maganda? Kapag dumating na siya, titingnan ko, malalaman ko kung anong klasing tao siya. Sige, dumating na ba siya? May pulong ako sa kumpanya. Malapit na, malapit na. Tigil. Ilagay ang mga kamay sa ulo, ngayon din. Pwede akong makipagtulungan pero pwede bang papuntahin sila na ibaba muna ang baril? Baka makaaksidente. Saliksikin. Anong nangyari doon? Siguradong may nahuling illegal na dayuhan. Si Xiao Feng iyon. Ano? Sino ito? Nanay ko. Pamangkin ko yan. Anong ginagawa ninyo? Tiyahin, okay lang. Walang problema po sa bagahe, pero tumutunog ang metal detector. Meron ba kayong metal na bagay sa inyo?
Wala. Mangyaring sumailalim sa full body scan. Mga shrapnel? Puro shrapnel. Diyos ko. Pwede na ba akong umalis? Pwede. Popasensya na sa abala. Tita, Kin Feng. Ang bilis ng panahon, malaki ka na. Nung huling kita ko, 10 ka pa lang. Ang liit-liit mo. Ngayon, ang laki-laki mo na at pogi. Kamukha mo ang nanay mo noong bata pa siya. Halika, ipapakilala kita. Ito ang asawa ko, Juan Ferrer. Uy, welcome back. Ito ang anak ko, si Yanran. Batiin mo si Kuya Kin Feng. Ang ganda naman ng mukha niya, pero parang walang emosyon. Yanran. tita, okay lang. Xiaofeng, uuwi na tayo. Lutuan kita ng masarap. Oo nga, parang hindi ako nakakikita. Maitim nga siya, pero ang gwapo naman talaga. Xiaofeng, magpahinga ka muna. Maghahanda ako ng masarap. Tita, huwag na kayo mag-abala. Hindi, teka lang. Nasa ref ang mga inumin, kunin mo na lang. Ano? Tumulong sa kusina. Ikaw ay bisita. Anong tulong? Nagpapakaarte ka pa. Xiaofeng, lumabas ka. Ikaw ay bisita. Tita, tutulong ako. Marunong ka palang magluto. Konti lang. Nung nag-survive ako sa gubat, nagluto ako. Survival sa gubat. Nitong mga nakaraang taon, marami ka bang pinagdaan ng hirap? Tita, may gusto akong itanong. Ano yon? Paano talaga namatay ang nanay ko? Bakit bigla mong itatanong yan? Bumalik ako para malaman ang totoo. Xiaofeng? Ang pagkamatay ng nanay mo ay aksidente. Sunog. Nasara na ng pulisya ang kaso. Tita, ayaw kong maniwala. Talagang aksidente yon. Xiaofeng, makinig ka sa akin. Hayaan na natin ang nakaraan. Bumalik ka para magkaroon ng magandang buhay. Magsimula muli. Basta narito ako, hindi kita pababayaang maapi. Ang nanay mo sa langit ay nais na maging maayos ka. May alam ka ba pero ayaw mong sabihin sa akin. Xiaofeng, may mga bagay na mas mabuting hindi alam. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Tita, naiintindihan ko na. Hindi na ako magtatanong. Mabuting bata. Mabuting bata. Ang pipi na ito umiiyak din pala. Xiaofeng, Yanran, ayos lang ba kayo? Ayos lang. Ako, lalabas muna ako. Tita, tapos na ang pagbalat ng sibuyas. May kailangan pa bang tulong? Wala na. Magpahinga ka muna. Ang bilis ng reaksyon. Talagang hindi pangkaraniwang tao ang may ganyan. Xiaofeng, ano ba ang pinagdaanan ng anak mo? Song Yanran, nababaliw ka na ba? Niligtas ka lang naman. Ano? Bakit may kabog? Ano yung kabog? Diyos ko, sobrang nakakahiya. Wala na. Itong batang ito, bakit parang lalong kahinahinala? Yung Xiaofeng anong trabaho ang ginagawa mo sa ibang bansa? Lahat ginagawa. Paggawa at pagbubuhat, nag-deliver, naging security guard. Part-time worker lang pala. Xiaofeng, iba ang sitwasyon dito kaysa sa abroad. Dahil bumalik ka na, kailangan mong maging mahinahon at sumunod, at maging praktikal. Jiango, ano ang pinagsasabi mo? Ito ay para sa ikabubuti niya. Xiaofeng, huwag mo siyang pansinin. Oo nga tita, maghahanda ako ng kwarto para sa iyo. Isang kwarto. Dito ka na mananatili simula ngayon. Ano? Ano ba? Pamilya natin si Xiaofeng. Kung hindi dito, saan? Pero 3 lang ang kwarto sa bahay. Ako ay isa, si Mami at Daddy ay isa. At ang study room. Hayaan mo na si Xiaofeng sa study room. Sa susunod, gagawin nating kwarto.
Saan ilalagay ang mga libro ko? Maglagay ng bookshelf sa sala. Yan, Ran. Si Xiaofeng ay pinsan mo. Pamilya natin siya. Wala na ang nanay niya. Ako na ang magiging nanay niya. Simula ngayon, dito na ang bahay niya. Naiintindihan mo ba? Busog na ako. Xiaofeng, huwag mong dibdibin. Alam ko. Nakakainis! Nakakainis! Hindi, bakit ako magagalit? Hayaan siyang tumira, wala akong pakialam. Ano, wag mo nang isipin. Nauuhaw na ako, kailangan kong kumuha ng tubig. Tigil. Ang ganda ng katawan niya. Song Yanran, anong iniisip mo? Pinsan mo yun, pinsan. Pero ang ganda talaga. Mga sugat na yon. Ano kaya ang pinagdaanan niya? Itong babaeng ito. May kakaiba rin siya. Tatlumputpito. Talagang malaki ang pagtingin nila sa akin. Itatanong ko ba sa kanya? Paano nakuha ang mga sugat na yon? Hindi masyadong bastos. Mamsong, huwag na mag-aksaya ng oras. May 30 pang tao sa baba. Kahit sumigaw ka pa, walang makakarinig. Dalhin siya. Pumayag ba ako? Tulong. Bata, Huwag kang makialam. Ito ay usapan namin ni Ma'am Song. Ito ang bahay ko. Sinabi mo sa akin na huwag makialam. bahay mo? O lumayas ka. O mamatay. Pumili ka. Patayin siya. Ayos na. Meron pa. Hindi bababa sa 20. Hindi. 30. Manatili ka sa kwarto. Huwag kang lumabas. Pero, ang dami nila. Masasaktan ka. Huwag kang mag-alala. Chinfeng, Hintayin mo akong bumalik. Bata, may kakayahan ka pala. 7 kasama lahat ay natalo mo. Sabay-sabay na kayo. Huwag sayangin ang oras. Naghahanap ka ng kamatayan. Mga kapatid, sige. hindi kaya siya mapahamak? Hindi kaya. Pakiusap ko. Huwag kang maaksidente.
Ikaw? Sino ka ba talaga? Sino ang nagpadala sa iyo? Hindi ko sasabihin. Del Monte. Pedro Del Monte. Si Pedro Del Monte. May nangyari dito sa akin. Magdala ka ng ilang tao, linisin ang kalat. Chinfeng. Chinfeng. Ayos ka lang ba? Ako... Ayos lang ako. Yan Ran. Panginoon. Panginoon, tapos na ang paglilinis ng lugar. 37 tao, lahat ay walang malay. Naalis na, naayos na rin ang mga kamera, walang matitirang bakas. Ano ang nalaman? Hindi ito dayuhang puwersa. Ang mga taong ito ay isang lokal na lihim na organisasyon. Kinuhanan ng trabaho. Sino ang kanilang target? Si Miss Song Yanran ang target. Malinaw ang layunin. Sila ay huhulihin siya ng buhay. Talaga namang si Yanran ang target. Ibalik ang bahay sa dati nitong anyo. Walang dapat iwanang bakas. Opo. Panginoon, tapos na ang lahat. Umalis na tayo. Panginoon, ang mga sugat ninyo. Hindi mahalaga, lakad na. Opo. Bumalik na. Yan Ran, malamang natutulog na sila. Xiaopeng, gising ka pa sa ganitong oras? Tita, tito, bumalik na kami. Bakit ang pangit ng itsura mo? Wala, kakaligo ko lang. Hindi ka ba sanay matulog? O gutom ka? Tita, magluluto ako ng merienda para sa'yo. Tita, huwag na kayo mag-abala. May gusto akong itanong sa inyo. Ano yon? Kamakailan. Si Yanran, may nagalit ba siya? Nagalit sa tao? Sa negosyo, sino ba ang hindi nagagalit? Pero kung kamakailan, Dahil sa bagong gamot niya. tama. Ang kumpanya ni Yanran ay nakagawa ng gamot laban sa cancer. Napakabisa nito. Ay, nang lumabas ang balitang ito, maraming kakumpetensya ang nabahala. Nitong mga nakaraang araw, palagi siyang nagrereklamo sa akin. Sabi niya, ang mga kakumpetensya ay nagpapahirap at naninira. Gamot laban sa cancer, ganun ba? Naiintindihan ko na. Tita, tito, magpahinga na kayo. Tatay nanay tumawag agad ng pulis. May gusto akong hulihin. May mga taong gusto akong hulihin. Kanina lang, maraming itim na tao. Yanran, nanaginip ka ba ng masama? Kalagitnaan ng gabi, huwag kang magulat-gulat. Saan galing ang mga itim na tao? Totoo, umakyat sila sa bintana, mga 7 o 8, gusto akong dakpin. Mula rito. Tingnan mo, maayos naman ang bintana. Sino bang umakyat? Tiyak na sobra na naman ang overtime. Nagkakaroon ka ng guni-guni. Sige, bumalik ka na at matulog. Chinfeng, kanina ka? Hindi ba kanina ka? Hindi ba kanina ka palaging natutulog? Lumabas ako para kumuha ng tubig, nakita kitang mahimbing na natutulog sa kwarto, walang humuhuli sa'yo. Pero nakita ko talaga. Nanaginip ka ba ng masama? Tiyak na panaginip iyon. Sobra ang stress mo kamakailan. Bukas si nanay magluluto ng sabaw na pampakalma. Sige, walang totoong panganib. Matulog na tayo. Sige, bumalik ka na at matulog. Bukas si nanay sasabayan kang mag-almusal. Ikaw? 'Di ba, ang mga itim na tao, ang labanan at ang dugo sa iyong katawan, nakita ko lahat. Ikaw ba ang may kagagawan nito? Inalis mo silang lahat, ibinalik mo sa dati ang bahay. Gabi na, matutulog na rin ako. Magandang gabi. Ikaw? Matulog ka ng maaga. Bukas may pasok ka pa. Pwede bang namali ba talaga ako nang nakita? Ayos ka lang ba?
Hindi panaginip. Talagang hindi panaginip. Alin ba talaga ang totoo? Nanay, mabait sa akin si Xiaoyi. Tama, meron siyang magandang anak na babae. Pinangalan ng Yanran? Isang kawili-wiling dalagita. Huwag kang mag-alala, ang katotohanan noon tiyak kong sisiyasatin. Kahit sino ang pumatay sa'yo, papabayarin ko sila. Masama ang balita. Sabihin mo. May umupa ng mga mamamatay tao mula sa global ranking. Ang target ay si Song Yanran. Ano? 8 mamamatay tao, lahat sila ay lumabas na ang nangungunang 10 mamamatay tao sa global ranking. Tumanggap ng 8, ang bounty ay umabot sa 1 bilyon. Isang bilyon, kawili-wili. Tanggap ko ang trabahong ito. Isang bilyon ay sapat na para makabili ng isang lungsod. Isang magandang babaeng taga-silangan. Ang paglalakbay na ito ay malamang na magiging masaya. Isang bilyon. Karapat-dapat akong pumunta sa China. Tatlong araw, 8 grupo ng mga tao. Ang babaeng ito ay talagang mahalaga ang buhay. Isang bilyon. Matanda na ako, kailangan kong kumilos. Sinta, hindi ko inaasahan na napakahalaga ng buhay mo. Pero nandito ako, walang makakakuha ng buhay mo. Ako ito. Panginoon ng templo. Ipahayag ang mensahe. Sabihin na pagkatapos ng 3 araw, si Song Yanran ay naroroon sa tuktok ng Toreng Dragon. Panginoon, balak ninyo bang sa oras na iyon hulihin ang lahat? Ipagbigay alam na pagkatapos ng 3 araw, magtipon sa lungsod ilog ang templo ng mandirigma. Opo, Panginoon. Oto tao, 1 bilyon. Sa loob ng 2 araw, tatanggapin ko ang malaking regalong ito para sa kanya. Ngunit pagkatapos ng 3 araw, ito magiging larangan ng digmaan. Late na. Tanga, marunong ka bang magmaneho? Marunong ka ba talaga or hindi? Kung hindi, magtataksi na lang ako. Oo, marunong. Sige, tara na. Nitong mga nakaraang araw, mag-ingat ka. Anong ibig mong sabihin? Itong lalaki, yung nangyari kagabi, siya ba ang may kagagawan yon? Ano ba talaga siya? Miss Song, matagal na tayong hindi nagkita. Yitian, ikaw ang nag-ayos ng truck na yun, di ba? Ang sinasabi niyo po, Miss Song, pero nabalitaan ko na may nag-aalok ng malaking halaga para bilhin ang buhay mo.
Miss Song, kung ang modelo ng Tianyan ibebenta sa amin, sisiguraduhin ko na ligtas ka. Imposible. Miss Song, hindi pa tapos magsalita ang amoy namin. Umalis ka. Sino ka ba? Tumigil ka. Chopper lang ang chopper. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat. Mag-ingat ka, baka mapahamak ka. Tara na. Iimbestigahan ng taong ito. Kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kanina, salamat. Si Yetian na yon, palaging gusto ang modelo kong Tianyan. At yung bounty order, tiyak alam mo na rin. Hindi ko alam kung sino ka at hindi ko rin alam kung bakit mo ako tinutulungan. Pero, Salamat. ngayong gabi, susunduin mo pa ba ako? Tatlong araw. May 2.5 araw pa. Pumasok ka. Amo, may problema. Anong nangyari? Nakatanggap lang ako ng balita mula sa dark web. May nag-alok ng $1 bilyong para patayin ka at nangungunang 10 mamamatay tao sa mundo, 8 sa kanila ang tumanggap ng kontrata mo. 8. Sila ay nagsimula na mula sa iba't ibang panig ng mundo. Inaasahang sa loob ng 3 araw darating lahat sa lungsod Ilog. Black Rose. Ikaw ay pangalawa sa listahan ng mga mamamatay tao. Laban sa kanila. May kumpiyansa ka ba? Amo, kung 1 o 2 ang darating, may kumpiyansa ako. Pero ngayon, darating si Kamay Multo, darating si Ang Taga-Diskarte, darating din si Mata ng Kamatayan, wala akong kumpiyansa. Kailangan ko bang ibigay ang Tianyan? Pero hindi ako kontento, yun ay resulta ng aking 5 taong pag-aaral. Amo, may isa pa akong sasabihin. Sabihin mo, may kumakalat ng balita sa dark web na sa loob ng 3 araw, ikaw ay lilitaw sa... Itaas na palapag ng Turing Dragon, sino ang kumalat ng balita? Hindi pa malaman ngayon, hindi matrace ng technical department. Hindi ito ay hindi bitag. Ang taong ito ay tumutulong sa akin. Tumutulong sa'yo na dalhin ang 8 mamamatay tao sa isang lugar. Tipunin sila sa isang lugar para mahuli silang lahat ng sabay. Sino ang may ganoong tapang? Tingnan natin pagkalipas ng 3 araw kung sino ang tumutulong sa akin. Sino ba talaga siya? Amo, ano ang plano mo? Makalipas ang 3 araw, pupunta ako sa Turing Dragon. Amo, may nag-set up na ng plano para sa akin. Paano ko hindi sasamantalahin ang pagkakataon? Mutong. Ikaw ba iyan? Sabihin mo. Punong templo na ikalat na ang balita, lahat ng 8 mamamatay tao ay nakatanggap sa loob ng 3 araw sa itaas na palapag ng Turing Dragon. Mimim Templo ng Mandirigma. Mga kapatid, magsimulang magtipon. Bago ang bukas ng gabi, lahat ay darating sa lungsod Ilog. Ayusin ang mga posisyon, huwag manggulo. Nauunawaan. Ang magandang palabas na ito ay magsisimula na. Utos ng Hallmaster, S-level na death order. Target, Lungsod Ilog, Turing Dragon. Maantala ng 1 segundo, lahat ay magdadala ng ulo para mag-report. Lakad na. Yan Ran, hintayin mo ako. Hindi ka magkakaproblema. $1 bilyong pabuya. Pupunta ba ang babaeng yon? Dumating siya. Kamamatay lang ang aabutin niya.
Ang bagal-bagal. Kahit dumating siya o hindi, hanapin, pahirapan, pagkatapos patayin. Ang patakaran ay hindi magbabago. Sino man ang unang makahuli sa kanya, solo niya ang 1 bilyon. Huwag sirain ang patakaran. Balita ko napakaganda ng babaeng iyon. Tingnan natin. Kung kaya niyang harapin ang aking tabak, ikaw, matagal kang dumating. Pinaantay mo ang matandang mongha. Ngayon darating siya at tiyak na mamamatay. Sa sandaling lumitaw siya, isang bala ko lang, patay na siya. Hindi na kailangan ng tulong ninyo. Tigilan ang satsat, nandito na siya. Gawin nyo ng mabilis. Ubusing lahat. Wala nang maiiwan na banta. Talagang naglakas loob kang umakyat mag-isa. Song Yanran, hindi ka talaga takot mamatay? O sobrang tanga mo na? Mag-aalok ako ng 2 bilyon. Kanselahin ang kontrata. Dito na magtatapos ang lahat. Hahaha, ang 2 bilyon ay hindi sapat para iligtas ang buhay mo. Lumuhod ka ng maayos at tanggapin ang kamatayan. Papagaanin ko ang paghihirap mo. Kung hindi, babalatan kita. Babae, huwag kang magmatigas. Mamaya, itatali kita para malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng hindi makaligtas at hindi makamatay. Hindi mo akalain na may darating para iligtas ka, di ba? Naniniwala akong darating ka. Tama na, huwag kang makipag-usap sa kanya. Gawin na natin, puksain ang lahat ng bakas. Sino ang gagalaw sa kanya? Patayin mo muna ako. Oy, hindi ba ito ang dating sikat na pangalawang mamamatay tao? Paano ka naging isang asong bantay? Naghahanap ka ng kamatayan. Walang kwenta. 3 taon tayong hindi nagkita. Ni hindi ka karapat-dapat magsuot ng aking sapatos. Itim na rosas. Haha, walang kwentang basura. Ngayon, ikaw naman. Song Yanyan, lumuhod ka at magmakaawa. Bibigyan ka namin ng mabilis na kamatayan. Pumasok ka sa impyerno, walang makakapagligtas sa'yo. Gawin na! Gagawin ko siyang walang natitirang bangkay. Hindi ba kayo natatakot na ito ay isang bitag lamang ngayon, na lahat kayo ay mamamatay dito? Haha, kapag kaming 8 mamamatay tao ay kumilos, kahit ang Diyos ay hindi tayo kayang patayin. Haha. Kahit ang maalamat na hari ng impyerno ay dumating, ang makikita niya ay ang iyong bangkay lamang. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang iyong sariling malas na kapalaran. Mutong, nasan ka ba? Sino ang magliligtas sa akin? Ang templo ng Mandirigma ay mga tao ng templo ng Mandirigma. Hindi. Paano sila dumating? Sino ang mga has na manghimasok sa aming bagay? Palibutan ninyo sila. Dumating ang pinuno ng templo. Bumalik na ang hari ng impyerno. Ikaw, dumating ka na sa wakas. Ang markang ito ay mula sa templo ng Mandirigma. Bakit sila naririto? Templo ng Mandirigma. Ang taong ito, parang pamilyar siya sa akin. Sino po kayo sa templo ng Mandirigma? Bakit kayo naririto? Punong templo ng Mandirigma, Pluto. Principe Pluto. Ang Pluto na nangungunang mamamatay tao sa ranggo. Bakit narito siya? Pluto. Ito. Kamahalan Pluto, napunta kayo sa lungsod Ilog para rin ba iyon sa gantimpalang 1 bilyon? Paano magkukulang ng pera si Pluto? Kung tinanggap din niya ang kontratang ito, may tsansa pa ba tayo? Ang taong ito. Ako ang magpoprotekta sa kanya. Ang taong ito, bakit niya ako poprotektahan? Kilala ba natin ang isa't isa? Ang taong pinoprotektahan ni Pluto, hindi na matatanggap ang kontratang ito. Umalis na tayo dahil nagsalita na si Kamahalan Pluto. Siyempre hindi kami maglalakas loob. Paalam. Dahil nandito na kayo, manatili kayong lahat. Kamahalan Pluto. Anong ibig sabihin nito? Sa loob ng Daksya bawal ang mga Diyos at multo. Matagal na akong hindi nag-ensayo. Sa templo ng Mandirigma? Lilipulin tayong lahat. Labanan natin sila. Patayin sila. Ang mga mata na yon. Parang nakita ko na sa ibang lugar. Sino kaya siya?
Panginoong Hades. Bakit mo ako tinutulungan? Umatras na tayo. Umatras na. Tiyak na makikita kita muli. Sir, kailangan na naming umalis. Papunta na ang mga pulis. Sino ba talaga si Panginoong Hades? Bakit niya ako tinutulungan? Bakit pamilyar ang titig na yon? Parang nakita ko na saan man. Nakauwi ka na. Ikaw, bakit ka nandito? Ano ba iniisip ko? Panginoong Hades, paano naman siya magiging iyon? Natutulog na ang mga magulang mo. Bakit ang tagal mong umuwi? Anong pakialam mo? Itong batang ito, Nakakapagtaka. Bakit habang tinitingnan ko mas lalong pamilyar? sabihin mo. Panginoon, ang network ng mga mamamatay tao ay nag-update lang ng balita. Ang bounty na 1 bilyong piso kay Song Yiran ay opisyal ng binawi. Panginoon, sa pagkakataong ito, pinatay natin ang 8 mamamatay tao. Ang dark web ay nagkagulo na. Lahat ay nagtatanong. Si Song Yiran at ang templo ng mandirigma. Ano ang relasyon? Huwag na silang pansinin. Hayaan silang mag-isip. Opo. Panginoon, kailan po kayo babalik sa punong tanggapan? Sandali pa. Meron pang kailangan dito. Bata, ang mga bagay na dapat ayusin pagkatapos. Ako na ang bahala sa iyo. Ginong Ye. Magandang balita. Sabihin, 8 nangungunang asasin sa mundo ang kumilos. si Song Yanran ngayon marahil ay patay na. Hindi na pwedeng mamatay pa. Kapag namatay siya, Ang sistema mata ng langit ay sayo na. ang babaeng ito na si Song Yanran ayaw sa mabuti, gusto sa masama. Pinakiusapan kong ibigay ang mata ng langit, ayaw. Pinakiusapan kong kumain kasama ko, ayaw. Kung namatay siya, karapat dapat lang. Sayang ang kanyang katawan bago siya mamatay, hindi man lang ako nakatikim. Ginoong Ye, hindi sapat ang mga ito para sa'yo. Kung ikukumpara kayo sa kanya, malayo ang agwat. Oh, ikaw, ang driver na yon. Ang misyon na patayin si Song Yanran, ikaw ang nag-utos. Oo, at ano, si Song Yanran ngayon marahil ay patay na, hindi na pwedeng mamatay pa, di ba? Pero hindi inaasahan na matay si Song Yanran. Mayroon pa palang tulad mo na tapat na aso, sayang huli ka na, patayin ninyo siya. Alam ko ikaw ay isang maliit na isda lamang sa harapan. Sabihin mo kung sino ang nasa likod. Bibigyan kita ng marangal na kamatayan. Mamatay ka na.
Hahaha, natamaan. Natamaan kita. Paano? Imposible. Ito ba ang hinahanap mo? Hindi, imposible. Imposible ito. Maawa ka, kuya, manong, lolo. Pakiusap, maawa ka sa akin. Sino ang nagutos sa'yo na gawin ito? Sasabihin ko, ito ay Dragon Group. Lason. Matagal nang naipasok ang lason sa katawan. Pinatay para manahimik. Mukhang ang nasa likod nito. Matagal nang hinanda na baka magsumbong siya. Nene. Mukhang malaking problema ang naengkwentro mo. Ayusin mo ito sa nightclub. Naiintindihan. Dragon Group? Si Pedro Del Monte ba? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Wala naman akong ginagawa. Sino ang nag-utos sa iyo na galawin ang mga gamit ko? Hindi ko ginagalaw. Nawala lang kasi ang gamit ko. Tingnan ko lang kung nahulog sa kwarto mo. Nakita mo na lahat ang laman? Wala. Binuksan ko lang at tiningnan. Isang sulyap lang talaga. Nakita ko ang isang larawan ng babae. Sino siya sa'yo? Siya ang aking ina. Ang ganda ng nanay mo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, lumabas ka na. May gusto ka pang sabihin? Mabuti kang tao, 'di ba? Bakit mo na itanong yan? Sa tingin ko, ikaw ay medyo kakaiba, mahiwaga, maraming sugat sa katawan, at palaging tahimik. Pero hindi ka mukhang masamang tao. Ganyan lang ang pakiramdam ko. Sige, magandang gabi. Nanay? Itong batang ito, parang mas kawili-wili na siya. Ang malas ko naman, unang beses kong gawin ito, naabutan agad ako. Song Yanran, sa susunod, bawal na gawin ng ganitong bagay. Nakakahiya. Nanay? Ba't gising ka pa? Tumayo ako para uminom ng tubig. Ikaw naman sa kalalim ng gabi, galing sa kwarto ni Xiaofeng. Ako ay... Sige, alam na ni nanay, matulog ka na. Nanay, hindi yun ang iniisip mo. Sige na, may trabaho ka pa bukas. Baka may something sa kanila. Yanran, sa tingin mo, ano ang masasabi mo kay Xiaofeng? Anong paano? Ibig sabihin, mabuti ba siya sa paningin mo? Ma, ano ba iniisip mo? Di ako sasama sa taong kahoy na yon. Ano naman sa taong kahoy? Maaasahan ang taong kahoy. Tingnan mo si Xiaofeng, napaka-stable at maaasahan. Ma, may gusto na akong iba. Ano, may gusto ka na? Bakit hindi ko alam?
Ako na ang bahala sa taong ito. Siya. Sobrang galing niya. Sino ba talaga? Makilala mo ba? Di mo kilala. Anyway, mas magaling pa siya sa mga taong kahoy. Si Xiaofeng wala naman siyang ginagawa kamakailan. Pwede siyang maging bodyguard mo. Hindi ba may gulo sa inyo? Nabalitaan ko, madalas may aksidente sa kumpanya nyo. Si Xiaofeng mukhang marunong ng martial arts. Hayaan mo siyang mag-protect sa'yo. Magiging kampante na rin ako. Xiaofeng, gusto mo ba? Walang problema. Wag na. Sige, ayos na. Kami ng tatay mo ay lalabas mamaya. Kayo na ang bahala. Pinipilit mo lang ba? Ano ang alam mo? Ang sinabi ni Mama, wag mo nang isipin. Ang gusto ko ay isang malaking tao tulad ni Ming Wang. Hindi di tulad ng sayo, taong parang kahoy. Naiintindihan ko. Pero pinapagawa ako ng nanay mo na maging bodyguard mo. Tutulungan kita hanggang dulo. Teka, gusto mong maging bodyguard ko, hindi ganun kadali. Anong ibig sabihin? Kailangan kitang subukan. Paano mo ako susubukan? Samahan mo ako sa kumpanya. Anong nakatanga ka? Tara na. Ma'am Song, bakit po kayo nandito? Magtipon tayo. Bilis magtipon. Ipapakilala ko sa'yo. Ito siya. Siya ang aking high-paid boxing champion. Dati siyang sundalo na espesyal. Espesyal na sundalo? Hindi naman mukha. Ang katawan niya ay pangkaraniwan lang. Ang batang ito ay may tapang na hamunin si Kuya Wang. Wala na ba siyang buhay? Captain Wang. Ikaw ay nasa security department natin. Matagal na. Pinakamahusay sa martial arts. Ngayon, pumunta ako. Gusto kong ipagawa sa'yo. Subukan mo siya para sa akin. Subukan? Paano subukan? Kung kaya mong tumagal sa ilalim ng kanyang mga suntok ng 5 segundo, gagawin kitang bodyguard ko. Hahaha, 5 segundo? Captain Wang ay ang kampiyon sa boxing dito. Oo nga. Ang batang ito ay hindi naman kahanga-hanga. Kahit 5 segundo ay mahirap. Ma'am Song, ibig sabihin ba nito ay minamaliit ninyo ako para sa isang mahinang tao tulad niya? Kailangan pa ng 5 segundo? Bata? Ang yabang mo ah. Anong ibig mong sabihin? Para sa'yo. Kailangan lang ng 1 segundo. Hahaha, 1 segundo? Nabaliw na ba itong bata? Captain Wang, bigyan mo siya ng leksyon. Bata, ang yabang mo talaga. Sige, ipapaalam ko sa'yo kung ano ang... Isang segundo. Talaga, 1 segundo lang. Namamalikmata ba ako? Halimaw ang taong ito. Ang lakas ng kahoy na ito. Nakapasa ba ako sa pagsubok mo? Ano ang ipinagmamalaki mo? Ito lang ang unang pagsubok. May ikalawang pagsubok pa. Si Black Rose, personal na bodyguard ni Ma'am Song. Sabi nila, siya ang pangalawa sa assassin ranking. Ito ang matalik kong kaibigan, si Black Rose, pangalawa sa ranking ng mga assassin. Kung matatalo mo siya, papasa kita sa pagsubok. Ha? Gusto mong maging bodyguard ko? Wala kang chance. Si Black Rose ang trump card ko. Ngayon, tingnan natin kung paano ka magyabang. Amo, itong batang ito, sigurado ka?
Sige, laban na. Boy, alam mo ba ang pangalawa sa assassin ranking? Ano ang ibig sabihin noon? Oh, alam ko. Eh bakit mo pa ako pinapalaban? Hindi mo ako kayang talunin. Mabuti, napakabuti. Titingnan ko nga kung gaano kakagaling. Mukhang galit na galit si Black Rose. Hindi naman mapapatay ang kahoy na to, di ba? Sir Song, magsisimula na ang pulong ng lupon. Naghihintay sa iyo ang lahat ng directors. Ngayon, Oo, inuna ng 30 minuto. mauna na akong pumunta sa pulong. Hintayin mo ako dito. Huwag mong sobrahan ang pagpalo. Wala kang dapat ikabahala. Alam ko ang aking limitasyon. Black Rose. Pangalawa sa world ranking ng mga mamamatay tao. Bakit mo ibinigay sa babaeng ito bilang bodyguard? Lumabas ka. Ha? Kahit umalis na ang amo, hindi maaaring tumigil ang pagsubok. Linisin ang lugar. Oh, alis na ako. Bata, ngayon walang makakagambala. Ibinibigay ko sa iyo ang 3 galaw. Sigurado ka bang lalaban ka? Natatakot ka ba? Natatakot akong masaktan ka. Bata, ang yabang mo naman. Paano nangyari ito? Ang taong ito, nakikita niya ang mga galaw ko. Sino ka ba talaga? Hindi mo pa ginagamit ang buong lakas mo. Ipakita mo ang totoo mong kakayahan. Sige, ipapakita ko sa'yo ang tunay na lakas ng pangalawang pinakamahusay na assassin. Bitawan mo ako. Black Rose. Naalala mo pa ba ang Golden Triangle, ang bundok ng baka? Pangalawa sa listahan ng mga assassin. Hindi dapat mamatay dito. Ikaw si Lord Pluto. Paumanhin po, kamahalan Pluto. Hindi ko po alam na kayo pala. Tumayo ka. Bakit ka nasa tabi ni Song Yanran? Kami ng amo ay nagkakilala nung nag-aaral kami sa ibang bansa. Siya ang matalik kong kaibigan. Nang magkaroon siya ng problema, dumating ako para maging security niya. Kamahalan Pluto, bakit po kayo narito sa kaharian ng dragon? May kailangan ba kayo sa akin? Hindi na ang pagkatao ko. Ay, sikreto mo. Naintindihan ko. Bakit walang tunog? Baka ang batang iyon. Ay pinatay na ni Ginang Rose? Siyempre naman, Ginang Rose ay pangalawa sa listahan ng mga assassin. Para sa batang iyon, madali lang iyon. Tama. Malamang natumba na siya ngayon. Sayang ang yabang ng batang iyon. Gusto ba nating pumasok at manood? Baliw ka ba? Ang kay Ginang Rose gusto mo ring panoorin? Anong tinitingnan nyo? Umalis na kayo. Opo, aalis na po kami.
Ma'am Rose, masama po. Anong problema? Ang punong ehekutibong opisyal ay nasa pulong ng lupon, nakikipagtalo sa ibang direktor. Pinipilit siya ng mga shareholder. Isuko ang sistema mata ng langit. Ano? Song Yanran, ikaw ang gumawa ng sistema mata ng langit, tama. Ngunit ang taong walang kasalanan ay nagkakasala dahil sa kanyang kayamanan. Hindi kayang sakupin ng grupo natin ang napakalaking merkado. Kaysa mapasakamay ng mga higanteng kumpanya, mas mabuti pang isuko na lang ang sistema mata ng langit para hindi tayo madamay. Ulitin ko, ang sistema mata ng langit ay sarili kong imbensyon. Hindi ko ito ibibigay sa kanino man. Pero hindi lang ikaw ang may-ari ng kumpanya. Sino ang gustong umalis? Hindi ako tututol. Ang mga gustong umalis ay maaari nang umalis ngayon. Bakit naman tayo aalis? Ngayon, dahil sa pagiging mapagpasya mo lang, nagdulot na ang kumpanya ay mapalibutan ng mga higante. Ang dapat umalis ay ikaw. Ngayon, iminumungkahi ko na ang mga shareholder ay bumoto na sumasang-ayon sa pag-alis ni Song Yanzen. Ma'am Song, nakikita mo ba? Ito ang kagustuhan ng lahat. Ang kumpanya ay hindi pa sa punto ng kawalan ng pag-asa. Kung maaayos lang ang issue ng cash flow at mailabas ang halaga ng sistema mata ng langit, ang kumpanya ay may pag-asa pa. Issue ng cash flow, sabi mo madali lang. May pera ka ba? Magkano ang kaya mong ilabas? 50 milyon? 100 milyon? Alam mo ba na ang pag-develop ng sistema mata ng langit ay nangangailangan ng magkanong pondo? Bigyan mo ako ng oras, kailangan ko lang. Ma'am Song, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Nagdesisyon na ang lahat sa pamamagitan ng boto. Ngayon, inaanunsyo ko na si Song Yanzen ay opisyal na. Hindi ako pumapayag. Sino ka? Sino nagpapasok sa iyo? Chinfeng, paano ka nakapasok? Driver ako ni Ma'am Song. Driver, hahaha, Song yan. Kailan ba naging mga walang kwentang tao ang makapasok sa silid pulungan ng kumpanya? Rose, ilabas mo siya. Rose! Paunlarin ang sistema mata ng langit, magkano ang kailangan? Ikaw isang driver, may karapatan ka bang makisali dito? Sapat ba ang 10 bilyon? 10 bilyon? Ha, bata. Alam mo ba kung magkano ang 10 bilyon? Ha, ikaw isang driver sa buong buhay mo. Hindi ka kikita ng 100 milyon. Song yan. Kung hindi mo papaalisin ang mga tao mo dito, huwag kang magtaka kung tatawag ako ng seguridad. Chinfeng, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bigyan mo ako ng isang araw. Hahanap ako para sa kumpanya ng 10 bilyong puhunan. Song yan, ito ba ang intensyon mo? Ako... Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi mo kayang maglabas ng 10 bilyon ay mag-iimpake ka at umalis. Ang sistema mata ng langit natin ay ang pangunahing asset ng kumpanya. Ang sistema mata ng langit ay pag-aari ng kumpanya. Tara na. Sino nagpapasok sa'yo? Ma'am Song, dahil narinig naming na pinahihirapan ka ng mga shareholders. Kaya hindi kita tinatanong. Chinfeng, sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na gusto ka ng nanay ko, kaya importante ka na wala kang pakialam sa mga bagay-bagay ko. 10 bilyon? Paano ka makakakuha ng 10 bilyon? Alam mo ba ang ginagawa mo? Hindi mo na kailangan pang intindihin. Panginoong Pluto, medyo masama ang timpla ni Song ngayon. Baka medyo matindi ang mga sinasabi niya. Sana huwag ninyong ituring na masama. Okay lang. Hindi ba't 10 bilyon lang iyon?
Malit na bagay. Maliit na bagay. 10 bilyon. Ikaw lang ang may lakas ng loob na sabihin yan. Xiaofeng, nakabalik ka na. Hindi ba kasama mo si Yanran? Hindi. Ang batang ito hindi sumasagot ng tawag. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Xiaofeng, nag-away ba kayo ni Yanran? Hindi. Kung hindi kayo nag-away, bakit siya... Xiaofeng, ang babaeng ito, lumaki siyang spoiled dahil sa akin. Matigas ang ulo. Kung may nasabi siyang anumang masyadong masakit na salita, huwag mong damdamin. Sasabihan ko siya mamaya. Tita, talagang hindi kami nag-away ni Yanran. Bakit siya? Ay, bahala na. Ang mga bagay-bagay ng mga kabataan, hindi ko rin maintindihan. Xiaofeng, wala naman sigurong nangyaring masama kay Yanran. Tita, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Sige, magpahinga ka ng maaga. Tulungan mo akong malaman ang kasalukuyang lokasyon ni Song Yanyan. Opo, Panginoon ng Templo, 3 minuto. Yan, huwag kang mag-alala. Ngayon, ipapakilala ko si Manager Zhao ay isang kilalang investor sa industriya. Siya ay may malaking pondo. Changqian, salamat sa iyo. Kailangan ko talaga ngayon ang investment na ito. Huwag kang mahiya sa akin, tayo ang pinakamatalik na magkaibigan. Tara na sa unahan ng private room. Ay, President Song, sikat na sikat. Sa wakas nakilala ko na, halika, maupo ka. Yan, huwag kang magdamot. Siya ang nagbibigay ng pera. Miss Ferrer, tara umupo ka na. Balita ko dati pa na si Miss Ferrer ay napakaganda. Ngayon ko lang nakita at totoo nga ang balita. Miss Ferrer, nabalitaan ko nakapos daw ang pondo ng kumpanya mo. Ako ay may bilyones na pwedeng ipuhunan. Manager Zhao, kung kayo po ay pwedeng mamuhunan ng aming kumpanya ay tiyak na. Usap-usapan ang tungkol sa puhunan. Halika, inuman muna tayo. Manager Zhao, hindi ako pwedeng uminom. Miss Ferrer, parang ayaw ninyo akong bigyan ng respeto. Bilyones na puhunan, ni isang baso ay hindi inumin. Yanran, uminom ka na nga. Si Manager Zhao ay seryoso sa pag-i-invest bilyones. Yun, isang baso lang para sa bilyones. Napakasulit uminom na. Miss Ferrer, inumin mo ito. Pagkatapos, pag-usapan natin ang negosyo bilyones na puhunan. Bukas ay maililipad na sa account mo. Ako si Zhao Quansheng, salita ko'y totoo. Pero... Uminom ka na, uminom. Pagkatapos, mag-usap tayo ng masinsinan. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Sige, Miss Ferrer. Napakabilis naman. Manager Zhao, ngayon ba ay pwedeng pag-usapan na ang tungkol sa puhunan? Huwag magmadali. Kumain muna tayo, dahan-dahan. Tara, kumain ka ng prutas. Oy. Manager Zhao, parang hindi ako makakabuti. Hindi makakabuti. Mabuti yan. Dito ka na magpahinga. Meron akong sofa na napakalambot. Manager Zhao, anong gagawin mo? Miss Ferrer, ang ganda mo. Nag-iisa ka sa hirap ng buhay, nakakapagod. Sumama ka sa akin. Bilyones ay maliit na bagay. Mas marami pa akong maibibigay sa iyo. May problema sa inumin? Ngayon mo lang nalaman? Huli na. Pakawala mo ako, Changqian, tumawag ka ng pulis. Yanran, sumunod ka na kay Manager Zhao. Pinangako niya sa akin kapag naisama kita rito. Bibigyan niya ako ng 5 milyon. Ikaw, tiningnan mo ako, magkaibigan tayo. Magkano ba ang pagkakaibigan? 5 milyon ay tunay na pera, ituring mo na lang na pabor sa akin. Huwag kang lumaban, sumunod ka na lang. Matagal na kitang gusto ngayon. Nasa kamay na kita, hahaha. Putang ina, sino ka? Pinapakialaman mo ang plano ko. Alam mo ba kung sino ako? Zhao Quansheng. Ang malaking investor ng pelikulang ito. May kapit sa pulis at sa kriminal. Umalis ka na agad. Huwisit. Ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama.
Miguel at Carlos, atakihin ninyo siya! Ikaw. Huwag kang lumapit. Bibigyan kita ng maraming pera. Ginoo, amo, maawa po kayo. Mali ako. Hindi ko dapat ginagalaw ang babae mo. Maawa ka. Maawa ka naman. Maawa ka. Hindi mo dapat siya ginagalaw. Mutu. Ikaw? Nandito ka na. Nandito na ako. Hindi ako. Pinilit lang ako. Ang init. Epekto na ng gamot. Mutong. Mutong. Kunin mo na ako. Pasensya na. Boba. Ang gabi na, si Yanran naman, hindi alam kung saan nagpunta. Hindi sumasagot sa telepono. Huwag kang maglakad-lakad. Nahihilo ako sa'yo. Malaki na siya. Hindi naman mawawala yon. Ano ang alam mo? Kamakailan, ang kanyang kumpanya maraming problema. Sino ang nakakaalam? Baka may mangyaring masama. Nako, anong nangyari kay Yanran? Anong problema? Tia, huwag kang mag-alala. Si Yanran ay lasing lang. Lasing? Siya ay karaniwang hindi umiinom ng alak. Ihahatid ko muna siya sa kwarto para magpahinga. Itong lalaki. Xiaofeng, si Yanran, ikaw na ang bahala. Wala yon, Tia. Xiaofeng, magpahinga ka ng maaga. Ikaw din, Tia. Naku, itong dalawang ito, mukhang magkatuluyan na. Panginoon. Bukas ng umaga sa Ferrer Technologies mamuhunan ng 10 bilyon. Opo, ang pondo ay darating bago magbukas ang merkado bukas. Ang ipinagawa ko sa iyo, ano na ang resulta? Panginoon, nalaman na namin, ang pagkamatay ng iyong ina noon ay may kinalaman sa angkan ni Drago sa kabisera. Angkan ni Drago? Opo, Panginoon. Gusto ba ng mga kapatid? Hindi na. Ako na ang bahala dito. Ang mga tao ni Drago na gumalaw sa aking ina, wala ni isa ang makakatakas.
Diyos ko, ano ba ang ginawa ko kagabi? Diba? Hindi ako talaga... Gising na? Pumasok ka. Si tita at tito ay pumunta na, nagtratrabaho na, nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Inumin mo habang mainit pa. Ikaw ang sumagip sa akin kahapon. Oo. Simula ngayon, ang mga taong hindi maganda ang ugali, huwag mo na silang makita. Sandali. Malamit. Huwag kang mag-alala tungkol sa investment. Hahanap ako ng paraan para sa'yo. Kahoy. Narinig mo na ba? Si Ma'am Song ay naalis na sa Board of Directors. Totoo ba? Anong mangyayari sa kumpanya? Sayang. Ang Sky Eye Project ay talagang si Ma'am Song. Ang nagsumikap na bumuo nito. Ngayon, tanggal agad siya. Oh, dumating si Ma'am Song. Hindi pala. Ngayon, hindi na siya Ma'am Song. Song Yan. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ikaw ay opisyal ng tinanggal ng Board of Directors. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa Prosperity Group. Iimpake mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Song Yanran, huwag mong sisihin ang aming kawalan ng konsiderasyon. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang sarili mo sa hindi mo pagiging praktikal. Hindi pa dumating ang 3 araw. Wala kayong karapatan na gawin ito. Ha. Song Yanran, ang naive mo. Lahat ng tao dito isa-isa. Sino ba ang naniniwala na sa loob ng 3 araw makakakuha ka ng 10 bilyong puhunan? 10 bilyon. Akala mo ba repolyo lang yan? Presidente Song, harapin mo ang katotohanan. Kaya nauna kaming bumoto. Wala ka na sa laro. Ito ang dokumento. Pirmahan mo. Huwag ninyo akong masyadong apihin. Aba, sobra na kayo. Song Yanran, ang matalinong tao ay sumusunod sa panahon. Kung pipirma ka ngayon, makakakuha ka ng kahit kaunting kompensasyon. Kung hindi, pagdating ng 3 araw, wala kang makukuhang kahit piso. Paano kung hindi ako pipirma? Kung hindi ka pipirma, huwag mong sisihin ang aking pagiging bastos. Mga tauhan, samahan ninyo si Presidente Song palabas. Tandaan, samahan ninyo siya palabas ng maayos. Ikaw na naman, driver. Lumayas ka. Huwag kang matakot. Sino ang nagsabing hindi natin maaabot ang 100 bilyon? Isang driver. Nagsasabing kaya niyang kumita ng 100 bilyon. Nakakatawa talaga. Sa panahon ngayon, ang mga driver ay sobrang yabang na. Pare, ikaw na isang pangit na driver. Huwag nang magsalita ng 100 bilyon. Nakakita ka na ba ng 100 bilyon? Bobo ka. Ang 100 bilyon na pondo ay na-transfer na lahat sa account ng Ferrer Technologies. Kumpleto na ang proseso. Hindi. Imposible ito. 1, 10, 100,000, 10,000, 10 bilyon, 100 bilyon. Totoo nga 100 bilyon. Namamalikmata ba ako? Hindi, imposible. Tiyak na peke ito. Nagpike ka. Tiyak na nagpike ka. 100 billion, paano magiging posible iyon? CEO Song, magandang balita, napakagandang balita. Ang Dragon Group ay nag-invest lang sa ating kumpanya ng 100 bilyon. Dumating na ang pera. Dragon Group? Yung nasa Global 500 na Dragon Group? Paano sila mag-i-invest sa atin? Sigurado ka ba na iyon ang Dragon Group? Sigurado, ang nag-invest ay malinaw na nakasulat. Dragon Group. Dragon Group. Malaking kumpanya yan. Ano ang kondisyon? Anong kondisyon ang hinihingi nila? Ang hinihingi lang nila ay maging may-ari ng kumpanya ng 30% na stake.
Para sa 30% na ito, 100 billion? Parang libre na ito. Ang Dragon Group ba ay interesado sa aming teknolohiya? Ano pa bang kondisyon? Sabihin na. At may isa pa silang sapilitang kondisyon. Ano yon? Sabihin mo na. Sa pilitan nilang hinihingi na ang 30% na stake na ito ay walang kondisyon ilipat kay Sir Song ng personal. Anong sinabi mo? Ang Dragon Group na nag-invest ng 100 billion kapalit ng 30% na stake ng kumpanya, pero ang 30% na stake na ito ay dapat walang kondisyon ilipat kay Song Yanran personal kay Sir Song. Ang 100 billion na stake ibibigay kay Sir Song ng personal. Ang Dragon Group ano yung kinalaman kay Sir Song? Imposible ito. In Dragon Group ay nagbibigay ng 100 billion na stake sa akin. Bakit? Siya ba? Siya ba ang gumawa nito? Hindi ito makatuwiran. Hindi ito makatuwiran. Ano? Walang kondisyong ibinigay ng shareholders kay President Song. Ibig sabihin ba, ngayon si President Song ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya? Ay, Yanran na. Sabihin mo nga, parang hindi mo kami pinagkakatiwalaan. Hindi naman. Dapat sinabi mo sa amin ng maaga na ang Dragon Group ay mamumuhunan sa atin. Hindi na sana tayo ay umabot sa ganitong eksena. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Vice President Han, kanina kayo ay nananakot. Ay hindi ganyan ang ugali ninyo. Bata, ito ay aming kumpanya. Panloob na bagay. Anong kinalaman mo isang driver dito? President Song, kanina ay masyado kaming pabigla-bigla. Sana malaki ang pagpapatawad ninyo. Patawarin na ninyo kami sa pagkakataong ito. President Song, iniisip din namin ang kapakanan ng kumpanya. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. President Song, ngayon na may tulong mula sa Dragon Group, tiyak na aangat tayo. Magtulungan tayo para palakihin at patatagin ang kumpanya. Tama siya. Kanina ang pakikitungo ninyo sa akin ay hindi ganyan. President Song, ano ba talaga ang gusto ninyo? Vice President Han, binababoy mo ba ako na parang bata? Ngayon, ako ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Idinedeklara ko natanggalin si Han Gao, Li Chang, Zhao Yuliang at ang tatlo sa lahat ng posisyon sa kumpanya. At inabibilhin ng kanilang mga original na share sa kumpanya. Ipatupad ito kaagad. Itong babae desidido. Totoo nga, wala talaga siyang awa. Ma'am Song. Mali ako. Mali talaga ako. Ma'am Song, 10 taon na ako sa kumpanya. Kahit walang tagumpay, naghirap naman ako. Hindi niyo po ako pwedeng ganyanin. Ma'am Song, may mga matatanda at bata akong binubuhay. Maawa kayo sa akin. Ma'am Song, luluhod ako sa inyo. Ngayon, kailangan ko makita silang pumirma. Song Yanran, huwag kang masyadong nang aapi. Akala mo ba dahil nag-invest ang Dragon Group malakas ka na, pwede silang umatras anytime? Di hintayin natin silang umatras sa kanan. Song Yanran, pagsisisihan mo ito. Sinasabi ko sa iyo, may backer ako. Maghintay ka. Chinfeng, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Ano? Dragon Group, bakit nila ako pinag-investan? Bakit walang kondisyon ibibigay nila sa akin ang shares? Para mo akong batang 3 taon. Chinfeng, sino ka ba talaga? Ma'am Song, ang ilang bagay kung masyadong marami kang alam, hindi maganda para sa'yo. Hindi maganda para sa akin. Kung ganon, sabihin mo sa akin, bakit mo ako tinutulungan? Dahil ikaw ang anak ng aking tiyahin. Dahil lang doon? O dahil... Chinfeng, tinulungan mo ako sa bagay na ito. Salamat sa'yo. Pero dapat mong malaman ng isang bagay. May gusto na akong tao. Ang gusto ko ay si Pluto.
Nung araw na yon sa Toring Dragon, siya ang nagligtas sa akin. Ma'am Song, sa tingin ko nagkakamali ka. Mula simula hanggang wakas, wala akong anumang ibang intensyon. Ang dahilan kung bakit kita tinutulungan ay dahil lang ikaw ay anak ng tita ko. Tandaan mo ang sinabi mo. Sige, alis na ako para sa pulong. Bakit? Bakit kapag naririnig ko ang mga salitang ito ang sakit sa puso ko? Imposible, paano ako magkakagusto sa taong ganito? Ang gusto ko ay si Pluto yung taong sumagip sa akin. Sinta? Ginoong Chin, pakiusap, patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Hindi ko talaga alam. Ang Dragon Group ay magbibigay ng investment kay Song Yanran. Hanggaw. Alam mo ba kung anong uri ng tao ang kinaiinisan ko? Si Ginoong Chin. Ang kinaiinisan ko ay ang mga talunan. Ang mga talunan dapat tinadtad at pinakain sa aso. Ginoong Chin, pakiusap. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Kung mamatay si Song Yanran, kung mamatay siya, may pag-asa pa tayo. Ang Dragon Group ay hindi maaaring mamuhunan sa isang patay na tao. Ipapadala ko sa iyo si nag-iisang lobo. Ngunit tandaan mo, bibigyan lang kita ng 24 na oras. 24 na oras, sapat na. Salamat, Ginoong Chin. Sino ang target? Song Yanran. Uminom ka ng tubig. Ano na naman ang ginagawa ng batang ito? Nakatutok na sa atin. Anong ginagawa mo? Manatili kang nakaupo. May sumusunod sa atin. Sino sila? Hindi ko alam pero hindi sila mabait. Baliw ka ba? Ah! Wala na, mamamatay na tayo. Tapos na, mamamatay na ako dito. Buhay pa ako. Ang daming tao.
Maghintay ka sa kotse. Huwag kang lumabas. Uy, Kahoy. Mag-ingat ka. Ikaw, Bata, hindi mo inaasahan, di ba? Papatayin na kita. Akala mo ba malakas ka? Halika nga. Ngayon, may dala akong 50 katao, 50 na itak. Ilang tao kaya ang kaya mong labanan? ang buhay ko. Kahit ang langit, hindi ito kayang kunin. Sa inyo lang. Matapang ka pa rin. Sige mga tropa, atake. Patayin siya kung sino ang makasugat ng isang taga. 100,000 ang premyo. Sugod, patayin siya! Halimaw. Halimaw ka. Kahoy. Hindi ka pwedeng mapahamak. Hindi ka pwedeng mapahamak. Huwag kang lumapit. Sabihin mo na paano mo gustong mamatay. Nag-iisang lobo. Nag-iisang lobo. Patayin mo siya. Patayin mo siya para sa akin. Bata. Tandaan mo ang pangalan ko, ako si Nag-iisang Lobo. Pagdating mo sa impyerno, pumila ka para kaya maisumbong mo ako. Kahoy. 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 Buti na lang okay ka. Buti naman. Okay lang ako. Kahoy, nag-aalala ako sa'yo. Huwag kang matakot, uuwi na tayo. Jango, sabi mo si Yanran natin at si Xiaofeng may pag-asa ba? Bagay ng mga kabataan, bakit tayo nakikialam? Ano ang alam mo? Sinasabi ko sa'yo tandang-tanda ko nung buhay pa si Xiaofeng. Tayo ay sa kanilang pamilya nagkasundo ng kasunduan sa pagkabata. Kasunduan sa pagkabata, paano ko hindi alam? Noon, palagi kang abala sa labas. Siyempre hindi alam si Xiaofeng at ako ay nagkasundo. Kung ito ay kasunduan sa sinapupunan magiging magkaangkan, ngayon sila ay nasa edad na para magpakasal. Sa tingin ko, si Xiaofeng ay mabuting bata, matatag at maayos at mabuti rin kay Yanran. Ay bakit kayo basang-basa? Punasan niyo agad para hindi kayo magkasakit. Salamat. Yung sinabi ko kanina,
Narinig niyo ba? Ma, bakit hindi ko alam na may arranged marriage pa kami tungkol doon? Hindi ka pa pinapanganak noon. Siyempre hindi mo alam. Ito ay kasunduan namin ni Xiaofeng na ginawa noon, na arranged marriage. Hindi pa huli para malaman ni Yanran ngayon. Tingnan mo, bagay na bagay kayo. Ma, anong panahon na ngayon? Bakit nyo gagawin ng arranged marriage? Xiaofeng, ano ang tingin mo dito? Tita, na-appreciate ko ang intention mo. Pero ngayon, so wala akong plano magpakasal. Ayoko rin namang pakasalan siya. Sabi ko na, ang mga bagay ng kabataan, wag nang pakialaman. Xiaofeng, alam ko na ang pagbabalik mo ngayon ay para alamin ang tungkol sa iyong ina noon. Ay bakit ang tigas ng ulo mo? Masyado? Xiaofeng, kung alam lang niya na para sa kanya, nagsusumikap ka ng ganito, tiyak na sobrang maaawa siya. Xiaofeng, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Tita, ang katotohanan nun, sabihin mo na sa akin. Xiaofeng, Tita, alam kong para sa ikabubuti ko ito. Pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang aking ina, hindi dapat mamatay ng walang paliwanag. sige. Sasabihin ko sa iyo, tita. Ayaw mo sa akin? Papatayin kita, masamang tao, pero bakit kapag naririnig ko ang mga yon, ang sakit sa puso ko? Si Pluto ang gusto ko, hindi itong walang pakiramdam. Xiaofeng, ang iyong ina ay isang prinsesa ng angkan ni Drago mula sa Angkabisera. Inayos ng angkan ni Drago ang kasal niya, ipinakasal siya sa binata ng angkan ni Reyes. Pero hindi niya gusto ang taong iyon. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ka. Maya-maya nakilala niya ang iyong ama. Ang iyong ama ay isang ordinaryong tao, pero talagang mabuti siya sa iyong ina. Para sa kanya, tumakas ang iyong ina sa kasal. Ang ating anak ay tiyak na magiging masaya. Nagalit ang dalawang angkan dahil dito, nagmumukha silang baliw sa paghahanap sa iyong mga magulang. Hanapin ninyo sila. Ang sino mang makahanap sa kanila, ang perang ito ay sa kanya. Tumakas ang iyong mga magulang patungong lungsod ilog at nagtago sa ilalim ng ibang pangalan. Sa mga taong iyon, ay ang pinakamasayang panahon nila. Pero noong ikaw ay 7 taong gulang, natagpuan pa rin nila. Dalhin si Xiaofeng palayo. Pakiusap. Ikaw nung 7 taong gulang ay ipinagkatiwala nila sa akin. Pagkatapos, Xiaofeng, ang iyong ina siya. Ginamit niya ang sarili niyang buhay kapalit ng buhay mo. Ganun pala. Ang totoo noon, ganito pala. Xiaofeng! Xiaofeng, anong ginagawa mo? Tayo ka na. Xiaofeng, saan ka pupunta? Tita, salamat sa pagsabi sa akin ng totoo noon. Pero ang paghihiganti para sa nanay ko, kailangan kong gawin. Xiaofeng. Hindi pwede. Kailangan kong makipag-usap sa torpe na yun ng maayos. Sasabihin ko sa kanya may gusto na akong tao si Mingwang. Ako at siya. Pwede lang maging magkaibigan. Oo. Ganyan ko sasabihin.
Nanay. Anong nangyari sa'yo? Sino ang nang-api sa'yo? Yanran, Ano ba talaga ang nangyari? Magsalita ka naman. Xiaofeng si Xiaofeng. Umalis na. Ano, umalis na? Nanay, ang katotohanan nun, sinabi sa akin ni tita huminahon ka. Ang kanman ni Drago, ang kanman ni Reyes. Pababayarin ko silang lahat. Panginoon, may balita. Sabihin mo, Ang pumatay noon sa iyong ina binata ng angkan ni Reyes Lia Ozu, lalabas ngayong gabi sa lungsod Ilog sa isang charity dinner, Panginoon. Ano sa tingin mo? Magpadala ng tao para bantayan siya. sundin ang aking utos. Tipunin ang lahat ng templo ng Mandirigma. Ngayong gabi, gusto ko siyang patayin. Opo. Kahoy, nasaan ka? Kahoy, bakit hindi mo ako pinapansin? Anong ibig mong sabihin? Nagpadala ako ng maraming mensahe, hindi ka man lang sumagot. Ganyan ba ako kasuklam-suklam sa'yo? Lintik na kahoy, peste na kahoy. Kahit aalis ka, dapat magsabi ka man lang. Yanran, maghanda ka. Samahan mo ako mamaya sa isang lugar. Ayoko, wala akong mood. Huwag kang magloko. May mahalagang charity dinner mamayang gabi. May malaking tao mula sa kabisera ang darating. Kailangan nating magpakita. Narinig mo na ba? Ngayong gabi, darating ang pinuno ng angkan ni Reyes. Totoo ba? Ang pinuno ng angkan ni Reyes sa kabisera. Iyan ay tunay na mayaman na pamilya. Kung ako'y mapapansin ni Ginoong Lee, kahit isang tingin, yayaman ako habang buhay. Nagpaganda ako ng buhok. Hinihintay ko lang ang gabing ito. Tay, anong maganda sa ganitong uri ng sosyohan? Bawat isa parang langaw na nakakita ng pulot. Anong alam mo, anak? Kung makikilala ng pamilya natin ang isang tao tulad ni Lia Ozu, yayaman tayo habang buhay. Naiintindihan mo ba? Saan naman galing ang ganyang swerte? Darating sa atin, tay, tumigil ka sa panaginip. Ikaw, mauunawaan mo rin balang araw. Sa mundong ito, ang koneksyon ay mas mahalaga kaysa kahit ano. Ano ito? Dumating na. Ginoong Lee, kilala ko na kayo, matagal ko nang narinig. Ang pagdating ni Ginoong Lee ay tunay na nagbibigay karangalan sa aming tahanan. Ginoong Lee, ako ay... Sino po ang babaeng ito? Ginoong Lee, ito ang aking anak na babae, Song Yanran. Song Yanran. Magandang pangalan. Binibining Song. Kilalanin natin ang isa't isa. Binibining Song. Mamaya sumama ka sa akin sa isang inuman. Ang galing ng pagkakataon. Talagang nagkataon. Nako! Nagkagusto si Ginoong Lee sa babaeng yon. Mukha lang naman siyang ordinaryo. Ano bang maganda sa kanya? Ang pamilyang Song ay nakatakdang swertihin. Napansin ni Ginoong Lee, sa buhay na ito yaman at karangyaan, hindi mauubos. Napakagaling, napakagaling. Kung si Yanran ay mapapansin, tukom ni Ginoong Lee. Ako si Juan Ferrer. Sa buhay na ito ay aangat na. Binibining Song, masyadong maingay dito. May VIP room ako sa itaas. Mas tahimik, kaya umakyat tayo at mag-usap ng pribado. VIP room, yun ay kay Ginoong Lee sa pribadong espasyo. Ano ba ang ginawa ng babaeng ito? Para magkaroon ng napakaswerte. Mukhang aangat ang pamilya Song. Ang babaeng napansin ni Ginoong Lee, alin sa kanila ang hindi umangat at naging prinsesa? Ginoong Lee, pasensya na. Ayaw kong pumunta.
siya, tumanggi siya. Nabaliw na ba itong babaeng ito? Ay, sira na. Ngayon ay nagalit siya sa atin. Binibining Song, alam mo ba kung ano ang tinatanggihan mo? Ginoong Lee, huwag kayong magalit. Ang babaeng ito ay hindi marunong. Ako ang... Tumahimik ka. Binibining Song, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sumama ka sa akin sa itaas. Pagkatapos ngayong gabi, kung ano ang gusto mo at ng iyong ama, ibibigay ko lahat. Ngunit kung tumanggi ka, ang kahihinatnan. Hindi mo kayang panagutan. Ginoong Lee. Sabi ko, hindi ako pupunta. Binibining Song, sigurado ka na ba? Sa lungsod ilog na ito ako, Lia Uzu, sa isang salita, mapapabagsak ko ang pamilya Song mo. Yanran, nabaliw ka ba? Humingi ka agad ng tawad kay Ginoong Lee. Pumayag ka na. Ginoong Lee, ulitin ko. Hindi ako pupunta. Nabaliw ang babaeng ito. Talagang nabaliw. Walang utang na loob. Ngayon, wala na ang pamilya Song. Hindi alam ng kabataan ang kanilang hangganan. Nagalit kay Ginong Lee. Akala mo makakapagpatuloy ka pa sa lungsod ilog? Hahaha, sige, magaling. Matapang. Makikita ko hanggang kailan mo kayang maging matigas. Ang party na ito, okay lang na hindi pumunta. Hindi kita sinabing umalis. Tapos na. Talagang tapos na ito. Ang pamilya Song ay walang modo. Malaking gulo ang sasapitin nila. Ginoong Lee, ang aking anak na babae ay hindi marunong. Maawa ka sa kanya. Maawa ka sa amin. Binibining Song, kung lalakad ka pa ng isang hakbang, papatayin ko ang iyong ama. Lakas loob mo. Ano bang hindi ko kaya? Sa lungsod ilog na ito ang pumatay ng tao, parang pumatay lang ng manok. Yanran? Iligtas mo si Itay. Huwag kang umalis. Palibutan ang lugar na ito. Walang isang langaw ang makakalabas. Opo. Lee Yaozun. Nandito ako para maningil. Mr. Lee, galing ka sa kabisera, isang maharlika. Bakit mo kami mga maliit na tao ay inaaway? Maliit na tao. Anong babae ang gusto mo, hindi mo makuha? Bakit? Bakit ako? Sa kaharian ng dragon, ang babaeng gusto ko ay para sa akin. Ngayon bibilang ako hanggang 10. Kung hindi ka pumayag, papatayin ko ang tatay mo. Huwag. 10. Yanran. Iligtas mo si tatay. 9. 8. Bakit hindi pa pumapayag ang babaeng ito? Kung hindi siya pumayag, mamamatay na ang tatay niya. 7. 6. 5. 4. Yanran. 3. 2.
Isa. Teka, Ano? May sagot ka na ba? Ang babae ko ay hindi mo pwedeng galawin. kahoy? Bobo, natatakot ako. Mahal, huwag kang matakot. Nandito ako. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako pero ang nanay ko, siguradong kilala mo siya. Ang nanay mo? Marami akong naging babae, hindi ko alam alin ang tinutukoy mo. Phoenix Drago, kilala mo ba? Ikaw. Ikaw? Ikaw ang putang iyon na bastardo. Patayin siya. Patayin ninyo siya. Bata, may kakayahan ka pala. Ngunit akala mo ba na ako, si Yauzo Reyes, ay ganito lang ang mga tauhan? Yan ay ang 4 na sinaunang mandirigma ng angka ni Reyes. Narinig ko na sila ay mga sinaunang mandirigma, mga tunay na sinaunang mandirigma. Wala na. Tiyak na mamamatay ang batang ito. Bata, may kasabihan nga kung hindi mo puputulin ang ugat ito ay magiging panganib. Ngayon tiyak na mamamatay ka. Lahat sumugod kayo. Gugupitin ko ang kanyang mga litid at bubunot ko ang kanyang mga buto para malaman niya ang kahihinatnan ng paghamon sa angkan ni Reyes. Wala na. Kahit gaano pa kagaling ang batang ito, hindi siya makakalaban sa mga sinaunang mandirigma. 4 laban sa isa, walang tsansa. Ito lang. Nasa bingit na ng kamatayan, matigas pa rin ang bibig. Sumugod kayo. Kung gusto ninyong galawin ang aming Panginoon ng Templo, dumaan muna kayo sa amin. Templo ng mandirigma. Ang maalamat na templo ng mandirigma. Bakit sila narito? Ngayon, wala ni isa sa inyo ang makakaligtas na buhay. Dito na nagtatapos ang iyong landas. Jose, tingnan natin kung anong kaya mo. Lumaban ka.
Ikaw, sino ka ba talaga? Noong pinatay mo ang aking ina, naisip mo bang darating ang araw na ito? Hindi ako. Ang angka ni Drago ang may pakana. Ako ay... Ang iyong buhay, kukunin ko ngayon. Itong suntok ay para sa aking ina. Itong suntok ay para sa aking ama. Itong suntok ay para sa aking sarili. Mawa ka, bibigyan kita ng pera. Lahat ng pera ng angkan ni Reyes. Noong humingi ng awa ang mga magulang ko, pinalaya ba ninyo sila? Ngayon, buhay kapalit ng buhay. Mag-ingat. Kahoy. Mamatay ka. Kahoy, dumudugo ka. Okay ka lang? Ako okay lang. Hindi, wag mo akong patayin, pakiusap. Wag mo akong patayin. Wag mo akong patayin, bibigyan kita ng pera. Lahat ng pera ng angkan ni Reyes ay ibibigay ko sa iyo. Sa susunod na buhay, tandaan mo, may mga taong hindi mo dapat galawin. Kahoy, tara na, umuwi na tayo. Nanay, ang pagkamatay ni Leah Ojo simula pa lang iyon. Ang iyong paghihiganti, babayaran ko sila ng paisa-isa angkan ni Drago at ang mga taong nanakit sa iyo noon. Walang makakatakas. Tita, huwag kang mag-alala, sa susunod, sasamahan ko siya.